buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Keep out of reach of children. Matthew 7:6. Jesus says, "Don't give to dogs what belongs to God. They will only turn and attack you. Don't throw pearls down in front of pigs. They will trample all over them." Nung araw kasi yung pigs at dogs are both considered unclean by the Israelites. Hindi sila domesticated in the Jewish communities. Pero ang mahalaga hindi yung symbol na animal, kundi what they symbolize, which is uncleanness. And Jesus was saying, don't give the clean, the holy, the lofty ideals of God to people with unclean hearts who will not be able to do what is right with them. Don't give to dogs what is holy. Para rin yung maraming mga signboard, kumisan sa mga public places, keep out of reach of children. Pagkabata pa, hindi niya dapat naaabot yung mga dangerous na mga bagay, mga poisonous things and chemicals, electrical outlets. Kasi baka hindi niya makaya, hindi niya alam ang gagawin, mapahamak pa siya. At yan ang isang challenge ng ating spiritual life. Pag-aaral natin, keep out of reach of children. Huwag ipaabot sa mga bata o mga isip bata. Aming Diyos, salamat po sa buhay na patuloy niyo ipinahihiram. At ngayon, bigyan niyo po ng saysay ang aming pagpunta rito, sa aming pagsamba, pagdala na aming mga handog. At ngayon, sa pag-angaral niyo, Panginoon, kayong hinihiling naming maging tinig na magiging liwanag ng aming buhay. Use your servant only as your instrument, but be our preacher, our teacher, our guide, our counselor. We praise you, we thank you and seek you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Keep out of reach of children. One of the biggest challenges of spiritual life is growth. Hindi lahat ay lumalaki. Parang sa Noli Me Tangere, nagtatalo si Kapitan Tiago at ang kanyang kapatid na si Tia Isabel dahil nalilito si Kapitan Tiago kung kaninong poon siya mag-aambag. Doon ba sa krus na pumapawis o doon sa krus na lumalaki? At sabi ni Tia Isabel, aba, lahat pinapawisan pero hindi lahat lumalaki. Doon ka mag-ambag sa krus na lumalaki. Pero si Kapitan Tiago, para na lang makasigurado, nag-ambag siya sa parehong krus. May point si Tia Isabel, up to a point. Malaking accomplishment mag-grow, lalong-lalo sa ating pag-uusapan ngayon na spiritual growth. Maraming mga mananampalataya, ang tagal-tagal ng mananampalataya, hindi pa tahimik ang loob, hindi pa payapa, hindi pa maibigin. Sa kabaligtaran, mapag-away pa rin, mainggitin, lagi nilang nagtatampo, naghihinanakit, nasasangkot sa mga gulo. Isa lang ang ibig sabihin nun, kulang sa spiritual growth. Kasi ang spiritual growth ay nagbibigay ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip, na nagbubunga sa pag-ibig at katahimikan ng buhay. Godly people need to grow from glory to glory or with ever-increasing intensity. Hindi sapat na ang alam ng isang mananampalataya ngayon ay katulad lang ng alam niya 5 years ago, 10 years, 15, 20, 30, 35, 40, and so on years ago. Dapat patuloy na lumalago ang pananampalataya dahil napakalaki ng langit, napakalaki ng kalangitan, napakalaki ng espiritualidad at hindi ka dapat mag-freeze sa isang maliit na section. 2 Corinthians 3:18, we all contemplate the Lord's glory and are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord. So ang ating palang anyo, ang ating ugali, ang ating isip, ang ating asal ay dapat
patuloy na nagbabago para patuloy na mas lalong maging kamukha ni Jesus. Kung sa gayon, ang tunay na spiritual growth ay patuloy na dapat lumalago. And growth is an origin, our old self, and a destination, Jesus. Christ-likeness is the goal of our faith. Not only to believe in Jesus, but to be like Him. In spirit and in truth, in actual practice, in habit, in daily life. And growth is about and from increasing knowledge of and about Jesus. Yun ang tunay na growth. Nanggagaling sa patuloy na lumalalim, tumataas at lumalawak na pagkaunawa, pagkakilala kay Jesus. Hindi lang tungkol kay Jesus, kundi diretsong pagkakilala kay Jesus. Ephesians 4:11-16, bakit daw maraming mga ministers? Christ chose some of us to be apostles, prophets, missionaries, pastors, and teachers, so that His people would learn to serve His body and would grow strong. This will continue until we are united by our faith and by understanding of the Son of God. Lahat ng ministries sa church, ang ending dapat, we contribute to the person's growth to become more and more like Jesus by knowing Jesus more and more. To continue, then we will be mature just as Christ is. And we will be completely like Him. We must stop acting like children. We must not let deceitful people trick us by their false teachings, which are like winds that toss us around from place to place. Love should always make us tell the truth. Then we will grow in every way and be more like Christ. Yan ang mahalaga. Naglilingkod tayo sa isa't isa. Ang mga gifts natin ay ginagamit natin ipaglingkod sa isa't isa. At lahat ng gifts naman ng lahat ay ipinaglilingkod din sa iyo. Naglilingkod tayo to one another. Ang ending, we will be more and more like Jesus because we are trained, we are taught in Christ likeness. So laging may pagbabago. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Growth is movement. Growth is increase. Growth happens only to those who increase in knowledge. Dapat patuloy na lumalago ang alam natin. Kasi ang nagpapalago ng ating espiritualidad ay yung alam natin, yung nalalaman. Our spirit reacts to our knowledge. Our knowledge enables the spirit to have more room to occupy in our lives. But increase in knowledge entails acceptance of new and additional knowledge. Ang rumurunong lang, ang nadadagdagan lang ang runong, ay yung handang tumanggap ng bagong katuruan. Increase in knowledge entails replacing and reframing old with new knowledge. The old brain with a new and a renewed brain. Kaya sa spiritual growth, hindi asset na maging conservative. Because the conservative will only conserve what's already there and will refuse what was not there before. Meanwhile, growth means adding more and more and more knowledge. Kasi ang kinakapitan ng growth, knowledge. Ang tinutungtungan ng growth, knowledge. Kung ang knowledge mo, 1 square foot lang, doon ka lang magpapaikot-ikot mo ang buhay sa 1 square foot area. Pag ang knowledge mo, 1 square meter, lumaki lang konti yung ginagalawan mo, pero ang liit-liit pa rin nun. Pag 1 square kilometer, can you imagine that? Eh kung 1 cubic kilometer, paano kung 1 square planet, ganun kalaki ang utak mo? Ang laki ng mararating ng pag-unawa mo sa Diyos. Ang laki ng Diyos. Ang liit-liit pa lang ng alam natin tungkol sa Kanya at hindi madadagdagan ng alam natin at hindi madadagdagan ng tutularan natin kung di tayo magdadagdag ng knowledge. Parang isang pamilya na dumarami. Ang anak, nagdadagdag ng kwarto, nagdadagdag ng area, nagpapalaki ng living room. Ganon din ang utak natin. Dapat palaki para manganak ng manganak yung utak natin ng mga new ideas,
na nagmumula sa revelation ng ating Diyos. Hindi katangian maging conservative when it comes to spiritual growth because conservatives never grow. Ang napalagay lang sa utak nila nung simula, yun na yun at di na nila papalitan. At anuman na umuuga doon, nagcha-challenge o magbabago doon, tatanggihan nila agad. Kaya ang kalaban ni Jesus noong kanyang panahon were the conservatives. They never wanted to learn about His new teachings, the new ideas, the new wine, the new wineskin, the new covenant, the new heaven, the new earth. Puro new. Paano ka magkakaroon ng new kung ayaw mong bitawan yung old? Ganun na naging conflict ni Jesus at ng religious establishment. Most religious establishments are conservative. Why? Because conservatism preserves the structures of power. Yung mga powerful, mananatili silang powerful pag walang pinalitan. Yung mga may influence, mananatili silang may influence. They don't want that changed. So usually, those that enjoy the security of the old system are conservative. They don't want to venture out into new ideas and new thoughts because the powers might change and they might end up not being powerful anymore. Not being comfortable anymore. Halimbawa, nung panahon ng Panginoong Yesus, ang daming mga spiritual activities na nagaganap sa labas ng temple. Si John the Baptist, nagbabaptize sa mga ilog-ilog, nagtuturo sa mga kagubatan, sa ilang, sa disyerto. At si Jesus din, sinusundan ng mga tao sa kung saan-saang lugar. Nawawala ng tao yung temple. The temple was the number one tool of franchise. Nung una naman, walang temple eh. Ayaw nga ng Diyos magpagawa ng temple. Sabi niya, what temple will you build for me? Heaven is my throne. The earth is my footstool. What kind of house will you build for my rest? Sabi niya. So noon, maraming mga religious groups all over Israel. May kani-kanyang independence, may kani-kanyang autonomy. Pero nung natayo yung temple, nagkaroon ng isang one central authority, nagkaroon ng franchise, doon na lang lahat pupunta, na disempower yung mga ibang teachers, na disempower yung mga ibang prophets, ang namagayagpag na lang yung mga priests sa Jerusalem. At yan ang mga priests na yan ang number one tinuligsa ni Jesus. Priests na kumokontrol ng buhay ng mga tao, sila lang ang may susi na pang pinto ng langit, sila lang ang pwede mong lapitan pag pupunta ka sa Diyos, lahat ng offering mo, dadali mo sa kanila, lahat ng iyong mga sacrifices, sila lang ang pwede mag-officiate. So napunta sila between men and God. Naging very powerful. Kaya sabi ni Jesus, this temple I will destroy and rebuild it in 3 days. And the temple already is the heart of the believer. Inilabas ni Jesus yung temple of God from the temple of stone to a temple of flesh, the heart of believers. Ayaw ng mga conservative ng pagbabago kasi gusto nila laging sila ang makapangyarihan. Marami pang ibang dahilan kung bakit hindi nagbabago ang iba. Growth is prevented and limited by the students' ignorance. That's why most religions keep people ignorant. Tagasunod lang. Kasi pag natuto sila, nagtatanong. Pag nagtatanong, nakakakuha ng sagot, lumalaya. Ignorance fills the mind, stealing space from knowledge and wisdom. You know the law of impenetrability, one of the laws of physics. Only one thing occupies one place at one time. So if ignorance occupies your mind, wisdom cannot be there. Kaya napakalaking kalaban ng espiritualidad, yung ignorance. Even ignorance of natural law, ignorance of the sciences, ignorance of philosophies, of the arts, ignorance pa rin yun. Kailangan ng tao rumurunong, lumiliwanag ang isip para mas maraming matanggap na katuruan. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Sabi ng Diyos. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Sabi niya sa Israel. Because you have ignored the law of your God, I will ignore your children. Nawawasak kayo, nasisira kayo dahil sa kamangmangan. At hindi ba kung saan napakarami yung conservative religions, talamak din ang kamangmangan. Ang kitid-kitid din ang isip ng mga tao, ang dali-daling magalit, makipag-away, at manakit ng kapwa mananampalataya basta medyo may iba ng interpretation of the truth that they think is sacred. Kasi kumikitid.
Growth is prevented by undue loyalty to old knowledge. Yung knowledge kasi, may mga period. First grading period, ito yung knowledge. Second grading period, third grading. And some of the old knowledges have to be reconfigured para maintindihan niya yung higher knowledge. Hindi ka pwedeng sobrang loyal to basic knowledge. Those are foundations, building stones. Pero pag lumalaki na yung utak mo, may discard ka na ng mga ibang pambata. Kaya sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now that I am a man, I give up childish ways. And he was not talking about physical childhood and manhood. He was talking about spirituality. Sabi niya, our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. We keep growing. One hindrance to growth is mental stubbornness. Isa yan sa mga teorya na pinaglalabanan ng mga communication experts. Recency or primacy. Ano ba talaga ang sinusunod ng tao? Yung prime, yung may primacy, nauna na naupo sa loob ng utak niya, noon pa napalagay na, o yung bago, yung recent. So recency or primacy. Pagka yung primacy ang pinauna mo, magiging conservative ka. Aba, may nauna na sa knowledge ko. Hindi ko napapalitan yon. Ang aking utak ngayon ay serrado, dekandado. Yung napag-aralan ko ng grade 2, yun na yun. Hindi ko na yung papalitan hanggang mamatay ako. May mga ganung uri ng paninindigan. Kung mo lang nauna sa utak nila, pag may nauna nagsumbong, yun ang kakampihan nila. Kahit malaman nila yung version ng kabilang panig, hindi na sila makikinig. Yung nauna lang ang kanilang kakampihan. That's primacy. Ganun ba talaga dapat? Mental stubbornness is a big problem. Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Sabi, huwag matigas ang ulo. Pagka nagtigas-tigasan ka, sa kabila ng napakaraming pagtutuwid sa'yo, biglang-bigla ka nalang mawawasak at di ka na makaka-recover. Di ka mabubuo muli. Of course, growth is prevented and limited by immaturity. Pagiging isip bata. 1 Corinthians 3:1-3, my friends, you are acting like the people of this world. That's why I could not speak to you as spiritual people. You are like babies as far as your faith in Christ is concerned. Sabi ni Pablo, alam nyo mga Kristiyano, para lang nang kayo hindi Kristiyano, kung makaarte kayo, makakilos kayo, kung mag-isip kayo, hindi ko kayo maturuan pa na bilang mga espiritual na tao kasi hindi kayo spiritual. Hindi pa kayo espiritual. Mga sanggol pa lang kayo sa inyong pananalig. As far as your faith in Christ is concerned, nasa ABC pa lang kayo, wala pa kayo sa CDF o GHI. Nandun pa lang kayo, ang tagal-tagal ko na kayong tinuturuan. You know, one of the greatest frustrations of a teacher, kung yung kanyang mga tinuturuan ay makitid ang utak, o kaya ay ayaw makinig, o kaya nga iyon, conservative, ayaw magtuto ng iba. Di nila gustong pag-aralan ng bago, gusto nila yung luma na lang. Ikaw na teacher, ang dami mo pang gustong ituro, ang dami mo pang kayang ituro sa pagbibigay sa ng Panginoon ng malagong isip. Pero wala ka nang maituro, kundi yun na lang yun na basic. Kasi oras na nagturo ka ng medyo mababaw, so nosebleed po. Pag nagtuturo ka ng medyo mahaba-haba, ang haba naman. Yung puro reklamo, hindi talaga naghahanap ng katotohanan. Hindi tuloy nag-grow. And again, ang mga patunay na hindi nag-grow? Maramdamin, magagalitin, matatakotin, walang kapayapaan, walang pag-ibig. Yun, non-growth. Kasi ayaw mag-aral. Kasi pag willing tayong mag-aral at tanggapin ang mga bagong katotohanan, we will be more and more like Jesus. And Jesus was serene, loving, peaceful, full of joy. So sabi ni Pablo, so I had to treat you like babies and feed you with milk. So you could not take solid food, and you still cannot. Because you are not yet spiritual. Anong katunayan na hindi kayo spiritual? Sabi niya, you are jealous and argue with each other. This proves that you are not spiritual and that you are acting like the people of this world.
Nasusukat ba ang pagiging spiritual? Sabi ni Pablo, yes. Pag mahilig ka pa makipagtalo, lalo tungkol sa doktrina, mahilig ka pa makipag-away, nakikipag-argue ka lagi dyan, tapos maiinggitin ka pa, jealous and all of this vexing behavior, sabi niya, childish ka pa. Yan ang patunay ko sa inyo, sabi ni Paul, na mga isip bata pa kayo, at ako'y bigong-bigo, dahil gusto ko pa sana kayong turuan, pero hindi pa kayo ready. Pabalik-balik na lang tayo sa salvation, yun na lang lagi. Pabalik-balik na lang tayo sa issue ng baptism, speaking in tongues. Wala nang ibang topic, yun at yun na lang. Hindi na ba aasenso ang utak ng mananampalataya? Hebrews 5:11-14. Much more could be said about this subject, but it is hard to explain. All of you are slow to understand. Tagalugin yun, sinabi ni Paul. Mas direct. Sabi niya, naku, marami pa sana akong pwedeng sabihin eh. Sinasayang nyo ang gifts ko, sinasayang nyo ang alam ko, sinasayang nyo ang pwede ko pang ibigay, kasi hindi kayo handang tumanggap. Verse 12, sabi pa ni Pablo, or ng writer of Hebrews, by now you should have been teachers. But once again, you need to be taught the simplest things about what God has said. You need milk instead of solid food. 18, 20 years old na kayo, 30, 40. Wala pa kayong solid food sa spirit kasi ayaw nyo. Hindi nyo ma-digest. Isinusuka ninyo. Dapat nga, sabi niyo yan, sa tagal-tagal nyo na dito sa church, sa tagal-tagal nyo ng mananampalataya, dapat teacher na kayo eh. Hindi pa rin kayo teacher. Tapos pag ginawa kayong student, hindi kayo sisipot, hindi kayo a-attend. Anong growth ang inaasahan nyo? Verse 13, people who live on milk are like babies who don't really know what is right. Solid food is for the mature people who had been trained to know right from wrong. And Hebrews 6, 1-3. We must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We shouldn't need to keep talking about why we ought to turn from deeds that bring death and why we ought to have faith in God. And we shouldn't need to keep talking about baptisms or about the laying on of hands or about people being raised from death and the future judgment. Let us grow up if God is willing. Si Pablo na yon, ang aga-aga pa. Sabi niya, tama na dapat, by now. Tama na yung mga pagtatalo tungkol sa ano bang baptism ang tama, magle-lay hands ba or not, mag-i-speak in tongues ba or not, ano ba ang mangyayari sa end times na yan, kutakot-takot na hulaan ng hulaan. Sabi, let us grow naman. Marami pang ibang bagay na dapat malaman tungkol sa ating espiritualidad. Lampas dyan sa lagi na lang yung paboritong topic. Paulit-ulit, pabalik-balik. Hindi na tuloy makapunta sa grade 2 kasi lagi na sa grade 1. Next year, grade 1 na naman. Growth is prevented and limited by the teacher's assessment of the student's capacity and therefore hesitation and self-inhibition. Siyempre, magtuturo ka pero pinandidilata ka ng mga estudyante mo, tinututukan ka ng baril, naglalabas ng balisong dahil hindi nila gusto ituturo mo. Pues, atras ka na, hindi ka na magturo. Ngayon, ang topic uli natin, salvation. Ang topic uli natin, baptism, kasi nang gusto nyo laging topic. Kasi yung teacher, siyempre, magse-self-inhibit pag dinidiscourage ng estudyante. Magwa-walk out ako pag yan ang topic mo. Dilipat na lang ako sa iba pag pinag-usapan natin ng ganyan mga bagay. So, what do? You punish teachers for bringing you to a higher level of truth, then you discourage them from bringing you to such higher levels of truths. Yan ang reklamo ni Paul at ng maraming mga apostles noon. Kung ano na yung nauna sa utak ng mga tao, laging yun at yun na lang ang gusto nila pag-usapan. Paulit-ulit na lang. Kaya maraming mga tao ngayon, hindi na nag-church. Tinatamad na. May nagtanong sa akin sa Facebook, ano pong topic nyo pag malapit ang undas? Tungkol po ba sa undas? Sabi ko, alam mo, nagdurugo na nga yung tenga ng mga tao tungkol sa undas topic. Ito yung malapit bang November 1, undas topic talaga kailangan? Ang dami pang pwede pag-usapan sa mundo. Eh dito yung Pasko, pang-Pasko topic. Pag Holy Week, ito yung Holy Week topic. Pagka Valentine's Day, love topic.
pagka ganitong panahon, ganong topic, di konti na lang ang natira ng mga araw sa buong taon na may iba kang topic na pwedeng i-discuss kasi may season eh. Tuwing season, yun na lang at yun. Hindi ka pa ba nagsasawa kakapakinig tungkol sa 3 wise men? Ulitin natin ang ulitin tuwing Pasko. Mauubusan na tayo ng oras para sa ibang mga bagay. Lagi na lang ganun. Tapos yung iba ang gusto pa nila kasama sa ating worship. Lagi na lang merong altar call, merong salvation topic. Di kalahati nung oras, linggo-linggo tungkol doon sa para lang sa 5 o 6 na bisita. Paano yung mga dati na dyan, dugong-dugo na yung tenga nila sa salvation topic? Mahalaga, pero dapat tayong mag-grow at lumampas na doon yung iba. Kaya inihihiwalay natin ang ating mga salvation classes. Hinihiwalay natin yung mga basic topics na dapat umattend ng mga tao, pero ayaw namang umattend. Mga tao hindi nag-grow kasi tamad. Mapili. Ayaw pa nila doon sa accent ng teacher. Ayaw nila doon sa pustiso ng teacher. Malaki daw ang gilagid. Wala daw bang teacher na hindi malaki ang gilagid. Blah, blah, blah. Ayaw matuto. Kasi kung ano-ano ang nakikitang hindrances. The teacher could move forward with the lesson only as much as the student could or would allow. Matthew 7:6, yun na nga ang nabasa natin, ulitin. Don't give to dogs what belongs to God. They will only turn and attack you. Don't throw pearls down in front of pigs. They will trample all over them. The Israelites did not domesticate dogs. Kaya topic nila yan. Kasi mga wild dogs ang alam nila noon. Which of course is not a good example now. May iba na uling mga pwedeng example na equivalent ng ganon. Ang mahalaga yung what is exemplified, not the example itself. Because over time and through different cultures, the symbols change meanings. So encourage your teacher to lead you unto growth if you want to grow. And growth is uncomfortable. Hindi madali to change from idea 1 to idea 2. Laging mas masarap, idea 1 na lang para walang gulo, para tahimik. Pero hindi ka mag-grow sa ganon. Kaya si Jesus, na nagdala ng napakaraming bagong revelation from heaven, maraming gustong baguhin ng Ama, kaya ipinadala ang kanyang anak, tinanggihan. Mark 6:4-6. But Jesus said, prophets are honored by everyone except the people of their hometown and their relatives and their own family. Jesus could not work any miracles there except to heal a few sick people by placing his hands on them. He was surprised that the people did not have any faith. The people's lack of faith inhibited Jesus. Kasi ito yung may pinapagaling, sinasabi niya, your faith has healed you. Kung wala kang faith, your non-faith will not heal you. Ganun lang kasimple. Because faith is a mental thing. Ang paniniwala, may tinutungtungan. Ang tinutungtungan, yung alam. Dapat may alam ka. Tapos papaniwalaan mo yung alam mo. At yung alam na yon, yun ang dapat dumadami, lumalawak, naiiba, na de-develop, para yung tumutungtong na faith, lumalawak, naiiba, na de-develop din. Ang magandang bagay, mga kapatid, is that spiritual development is available to those who want it. 1 Corinthians 2:6-10. We do use wisdom when speaking to people who are mature in their faith. Kita mo? Yun ang paggalang sa'yo. Kung mature ka, mature din ang trato sa'yo. Pero pag sobrang ingat pagkaharap ka, sobrang ingat magsalita pag ikaw nakikinig, bata ang trato sa'yo. Huy, may bata, huwag ka magsalita ng ganyan. Ganun na nangyayari. Pero sabi, we do use wisdom when speaking to people who are mature in their faith. But it isn't the wisdom of this world or its rulers who will soon disappear. We speak of God's hidden and mysterious wisdom that God decided to use for our glory long before the world began. Meron palang hidden and mysterious wisdom. Yun yung wisdom na nakakapagbigay ng spiritual power. Power over adversity. Power over weakness, even power over disease, power over all kinds of limitations. But it is hidden and mysterious, and it is given only to those who are wise or who are willing to be wise. Sabi niya, pagka naman may wisdom ang kausap namin, ginagamitan namin ng wisdom.
Yung wisdom na hidden from others. Yung pearl na ayaw ni Jesus na ibigay sa swine. Ayaw niyang ibigay sa dogs. Sabi niya, huwag niyong ibibigay ang inyong mga perla sa mga aso, sa mga baboy, kasi hindi nila kilala ang perlas. Yung baboy, ang gusto nun, kaning baboy. Pag binigyan mo siya ng kaning baboy, tuwang-tuwa siya. Bigyan mo ng perlas, sabi niya, anin ko to? Hindi naman to nakakain. So ang gagawin niya, pag wawasakin niya, tapos babalingan ka niya at susuwagin ka niya. Yung mga baboy nun, may mga pangil na malalaki. They will attack you. Sabi ni Jesus, pag yung bagay na pang marunong, ibinigay mo sa mangmang, magagalit sa'yo si mangmang. Aatakehin ka, magagalit siya sa'yo, sisirain ka niya. Huwag kang magkamali na ibigay ang mga perlas sa mga baboy. Ang tanong mga kapatid ito, tayo ba ay baboy or not? Sa tingin ng Diyos. Tayo ba ay worthy na bigyan ng precious things? Magiging maingat ba tayong tumanggap ng matataas na karunungan? O dahil hindi lang natin naintindihan agad, sasabihin na agad natin, mali, heresy, demonic, at tapos magagalit ka doon sa nagtuturo. Nasa sa atin yun kung paano tayo itatrato ng langit. But there is such a thing as a different, a heavenly, a mind-changing and empowering wisdom. The power of the mind, some people call it the power of faith, the power of the Spirit. It is made available only to those who have the readiness to accept it. Kaya tinetrain natin ang ating utak na mag-aral, makaunawa ng hindi nauunawaan. Kaya pag may nakikita kang isang word na hindi mo naintindihan, you go to the dictionary or you go to the whatever electronic dictionary you have. Huwag mong pinapalampas na may word ka na nabasa na hindi mo naintindihan. Kailangan tingnan mo yung meaning para next time na magkita uli kayo, alam mo na kung sino siya. Kailangan inaalam, pinapalaki ang utak. 1 Corinthians 2:8-10 continued, but it is just as the scriptures say. What God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never entered our minds. Can you imagine that? Ang inihanda sa iyo ng Diyos na pagpapala, karunungan, kaliwanagan, kapangyarihan, higit pa sa anumang nakita na ng mga mata o nadinig ng mga tainga. At sa kagaladakilaan nito, ni hindi ito sumagi sa isipan ng marami. Dahil sa kaliitan ng isip, paano naman mag-iisip na maglagay ng malaking laman? Pero napapalaki ang isip by practice. With good attitude. Lahat nagsisimula sa konti ang alam. Pero may mga tao kontentong dumadaan ng maghapon na walang nadagdag na alam. Walang nadagdag. Kahit man lang, paano ba magpaputi ng labada? Kung meron ka labandera, ang puti-puti niya maglaba, matanong mo man lang, paano ka nagpapaputi ng laba ate? Siya lang ang nakausap mo maghapon, may natutunan ka. Paano ba nagluluto ng paksiw na pata na malapot ang sabaw at hindi malabnaw? Ayan, paksiw na pata na tuloy naisipan ng mga tao na wala na sa message ang diwa. Paano ba nagpapadulas ng buhok? Maraming karunungan sa mundo. Kahit munting parang walang kwentang karunungan, pero natitrain ka na lagi magtanong, mag-aral. Sa malalaking karunungan ngayon, trained ka na. Magtatanong ka rin, mag-aaral ka rin. At may tutungtungan ang wisdom. Wisdom is not knowledge. Pag marami ka ng knowledge, pwede na magka-wisdom. Hindi lahat ng may knowledge ay may wisdom. But you need knowledge para magka-wisdom. Importanteng dagdagan ng alam. There is so much more than what you see, hear, or perceive. Ang konti-konti, sabi ng mga dalubhasa, ng part ng ating utak na nagagamit natin everyday, ang liit daw, di lalo naman sa faith. Marami pa palang magagawa ang faith. Bakit naman sila noon nakakapagpabangon ng patay, nakakapaglakad sa tubig, nakakapagparami ng pagkain, nakakapagpagaling ng mga may sakit? Bakit tayo parang walang ka-power-power? Baka kulang na kulang tayo sa spiritual wisdom and spiritual power because kulang na kulang din tayo sa spiritual knowledge. Si Jesus noon, ang aga-aga pa, gigising na, pupunta sa isang ilang na lugar, mananalangin doon mag-isa. Aba, ang daming knowledge galing sa heaven na pumapasok sa utak niya dahil nananahimik siyang ganun.
nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay. Paano ka makakapagbulay-bulay? Wala na ngayon na vacant na oras ang utak ng tao. Lagi nilang nagte-text, lagi nilang may game, lagi may laman yung utak. Pero yung laman ba na yon, nakakapagpalago ng espiritu? Laging may ginagawa, wala namang na-accomplish. Laging busy ang utak. Dapat tayong bumalik sa panahon na yung utak mo walang ginagawa, tahimik ka lang. At baka sakaling lukuban ka ng Espiritu ng Diyos at pagpahayagan ng mga karunungan at kaliwanagan. But if you're always busy, the law of impenetrability, may laman laging kung ano-anong abubot yung utak mo, walang lugar yung mga espiritual na bagay. God's Spirit has shown you everything. His Spirit finds out everything, even what is deep in the mind of God. May kababalaghan na nangyayari pag ang tao ay nagninilay-nilay, nagme-meditate, nananahimik, nakikinig sa tinig ng Diyos. May kapangyarihang bumababa sa isip ng taong bukas, nanunuri, nagmamatsyag, nag-aaral. At kung may kailangang palitan na ideya, pinapalitan niya yon. Katulad din ng mga magagaling na mga cook, pag nakatikim ng masarap na style ng pagluluto ng kung sino, tatanungin niya kung paano ginawa yon, yung dati niyang style, papalitan niya. Hindi niya ipipilit, mas masarap ang luto ko kaysa sa luto mo. Nakita mo nang masarap yung luto niya, learn from it. Room for improvement is the biggest room in the world. Maraming mga tao nung gumraduate na sa college, wala nang nabuksan na libro kahit ano. Ang dami mong benefit pag marunong kang pumili na kung ano ang iyong babasahin. Maraming dapat pag-aralan. Open up to great and to ever increasing wisdom. To greater wisdom. Akala natin laging pera o pagkain ang pinag-uusapan ni Jesus. No, Matthew 7:7-8. Ask and you will receive. Apply it to knowledge and wisdom. Search and you will find. Knock and the door will be open to you. Everyone who asks will receive. Everyone who receives will find. Who searches will find. And the door will be open to everyone who knocks. Apply it to knowledge. Apply it to wisdom. Apply it to spirituality. But from knowledge 1 to knowledge 2, there is an uncomfortable space. And you have to navigate that discomfort so that you could go to another comfortable level. Kailangan willing kang mapagod, willing kang mauga ng konti, you must be willing to change your mind. Be ready to grow by letting Jesus reveal greater truths to you. Don't be contented with what you know now. You are not yet perfect. Far from it. We are not perfect. Therefore, we should keep growing. Luke 24:45, then he opened their minds so they could understand the scriptures. Nakita niyo mga kapatid? May scripture. But unless Jesus opens your mind, you won't understand it. It's just literature. It's just a book of do's and don'ts. Pero pag binuksan ni Jesus ang utak mo, ang dami mong makikitang nandun pala pero hindi mo nakita before. Para bang nasa isa kang kwartong madilim, meron lang naaninag kang konting liwanag na hindi mo malaman kung ano yung laman ng room. Pero nung biglang inilawan ni Jesus ang LED na liwaliwanag, nakita mo lahat ang laman. Ganun ang karunungan. Nandyan lang sila pero di mo lang nakikita. But you need the enlightening experience given by the Spirit of God, by the Son of God, by our Lord. Be ready to grow by changing your mind. Huwag kayong matakot na magpalit. Ang ahas man, para lumaki, naguhunos ng balat. Kung nakakakita kayo sa mga probinsya, sa mga ilalim ng puno ng balat ng ahas, na halos buong buo, tinanggal ng ahas yon kasi hindi siya lalaki, na-trap na siya doon sa size na yon, tatanggalin niya para siya magkaroon ng bagong balat. Sa ancient China, yung noble ladies wore metallic shoes, hindi lumalaki ang kanilang paa. Pero yung mga katulong nila, naglalakihan ang mga paa, kaya pag sabay sila naglakad, sila yung matutumba, hindi yung katulong. Kailangan tinatanggal mo yung mga sapatos mong bakal para lumaki ang iyong paa. Ngayon, ano ang mga helmet nating bakal na hindi lumalaki ang ating utak? Marami. Bias, ignorance, laziness.
but change your mind. You learn to change your mind. Hindi nagle-learn ka, tapos aanin mo yung learning mo kung walang change. So, para kayong nanalamin, nakita nyo marumi yung mukha nyo, hindi nyo naman tinanggal yung dumi, tatalikod kayo sa salamin. No, nananalamin ka para may makita kang dapat improvein. At nag-aaral ka para patuloy ka magbago. Kaya ang nag-aaral ganito, ano kaya ang mababago sa utak ko ngayon? Atin ako ng Bible study today, makikinig ako ng message today, ano kaya ang mababago sa utak ko? Na pag nabago na sa utak ko, magiging bago na ang aking kilos, bago na ang aking asal, bago na ang aking pananaw, magiging bago ang aking buhay. Kaya ting dumadalo kami, pagbabago, meron naman 3,000 taon nang umaatin, wala pang pagbabago. So, anong ginagawa niya sa nadidinig niya? O baka naman wala ding nadidinig na bago dahil yun din ang yun. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. So how do you do good things that are pleasing to God? By changing the way you think. Huwag mong isipin na yung iniisip mo ngayon perfect na, hindi mo napapalitan. May iniisip tayong tama, maaaring kakamatayan na natin na ganun pa rin ang pag-iisip natin sa bagay na yon, pero maraming iba pa na dapat baguhin at i-develop. So merong ipine-preserve, merong hindi. May dine-develop, may nire-reframe. Some ideas you tweak, some ideas you reform so that new wisdom could emanate from them. Be ready to grow by having a new mindset. Mark 2:22-23. No one pours new wine and red wine as idea. No one pours new wine or idea into old wineskins, and red wineskin as brain or mind. No one pours new idea into old brains and mindsets. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost and the skins would be ruined. New wine must be put into new wineskins. Again, a metaphor that has outlived its purpose. Nung araw kasi, ang pinaglalagyan lang ng alak ay mga balat ng hayop na ibinubuhol yung mga dulo para huwag tumulo yung laman, parang bag, parang waterproof bag. Wineskin, lalagyan mo ng bagong wine. Natural yung wine, pagdaan ng panahon, magfe-ferment. Pag nag-ferment yon, sasabog yung lalagyan kung hindi stretchable, kung luma na. Kaya dapat pag new wine, ang lalagyan, new wineskin. Ngayon, gusto mong malagyan ng new wine, palitan mo yung lalagyan mo, maging new wine skin ka. Kasi kung old wine skin ka, hindi ka lalagyan ng Diyos ng new wine dahil sasabog ka. Be ready to have a new mindset. Many things are useful in the hands of the mature and adults, but could be harmful in the hands of the immature or children. At sino ang children na laging tinutukoy ni Jesus and even by Paul? The religious extremists, the religious fundamentalists, the religious conservatives. Sila yung old wineskin. Hindi compatible with new wine at ayaw nila magpalit. Kaya hindi sila tuturuan kahit kailanman because the policy is keep out of reach of children the things that belong to mature people. Kahit sa pamilya natin, kahit sa church, kung itinatrato ka laging parang bata, ibig sabihin, nakikita nila isip bata ka. Ayaw kang bigyan ng responsibility dahil hindi mo gagawin. Ayaw kang ituwid dahil magdadabog ka, magagalit ka. Malalaman naman kung paano kayo tinatrato. But, let us stop being children and let's go into spiritual maturity. Keep out of the reach of spiritual children and the spiritually immature yung mga bagay na makabuluhan, mataas, nakakapagpalaya. Yung mga spiritually mature, malaya yon. Payapa ang loob, tahimik. Yung spiritually immature, gapos na gapos, sakal na sakal, at takot na takot. Lumapit ka pa sa Diyos, naging relihiyoso ka, para ka lang matakot at manakot, para ka maging mahirap kasama, imbes masarap kasama. Daling malaman ang immature. Ephesians 1:17, I keep asking the God of our Father, Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better.
Yan ang dasal ko, sabi niya. Makilala niyo pa si Jesus. Buksan ng Ama ang inyong mata para makilala niyo si Jesus. Hindi lang siya yung cartoon, hindi lang siya yung drawing. Siya ay napakayaman ng pagkatao at pagka-Diyos. At siya ang dapat tularan, ang goal natin dapat maging tulad niya. Matthew 7:6, again, don't give to dogs what belongs to God. They will only turn and attack you. Don't throw pearls down in front of pigs. They will trample all over them. And this is the third time we're reading them para lagi natin matandaan na huwag tayong itrato ng sino man na immature. Pagtiwalaan nila tayo, turuan nila tayo dahil hindi sila nangangamba na mamasamain natin o magagalit tayo o magwo-walk out tayo agad. And do not be an unclean dog or pig. In other words, be clean. Clean up. Clear your mind to receive ever-increasing knowledge. Yung sinasabing be clean, hindi lang ibig sabihin nun yung mga moral, religious laws, kundi clean up your mind of clutter. Tanggalin mo yung mga abala sa pag-iisip para may kapitan yung ideya pag dumadaan sa iyong bumbunan. Kailangan may kapitan yon, knowledge. And do not be mentally and spiritually conservative, but be progressive. Jesus was never conservative. He was not just progressive, he was even a revolutionary. Binago niya talaga ang paraan ng pag-iisip. Kaya nagkaroon ng paghihiwalay ang Christianity sa Judaism. Kasi hindi nila mapagkasya yung dalawang yon sa iisang utak. Dapat talaga magkaroon ng pagbabago. Grow and grow up. Psalm 1:1-3. Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, or stand in the way of sinners, or take a seat in the company of mockers. Now, consider the religious court of the convicted Christians as these people. Pag sinabi kasi natin wicked, kung ano agad iniisip natin, adultery, murder, pero mas wicked yung mga ayaw tumanggap ng katotohanan at pinananatili nilang mangmang ang mga sumusunod sa kanila, binubulag nila, pinapalit nila yung utak, tinuturoan nila na maging magagalitin sa kapwa. Yun ang wickedness. So, let us read these verses in terms of those types of people. The very religious conservative who turn their followers into armies of haters. Blessed is the one who does not walk in and step with the wicked, or stand in the way of sinners, or take seat in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So this is a spiritual thing. Ganun, pinagpala yung mga taong hindi nakikinig sa mga nagpapaliit ng utak nila, nagpapanatili na sila yung maging isip bata, at nililibak nila yung mga lumalago ang karunungan, nililibak nila yung mga bagong ideya. Sa halip ang ginagawa niya, ay pinagmumuni-munian niya, nagninilay-nilay siya sa tunay na kautusan at katuruan ng Diyos, hindi lang ng katuruan ng religion, the law of the Lord, not the law of men. At para silang puno na nakatanim sa tabi ng batis, laging may water supply, laging namumunga, laging sariwa. Position yourself to receive spiritual food and attain spiritual growth. Open your mind, grow up, mature. What we know is little. What we do not know is immense. Keep growing. Give signs to your teachers, to your friends, that you are ready for growth, so that you will encourage them to share with you whatever God has already given them, but which probably they hesitate to teach because you might trample upon them like pearls and attack those who are sharing it with you. Anong growth ang kailangan natin? Balikan natin ang basic question. Paano natin malalaman kung tayo spiritually immature, spiritual children? Tayo magagalitin, matatakutin, tayo mapag-away, maramdamin, wala tayong kapayapaan. Yun ang mga malalaman natin, hindi pala ako mature. Hindi pala ako maibigin, hindi ako mapagpatawad, hindi pa malawak ang aking pangunawa. Then we know what to do. Ask God to open your mind. You do what you can on your side to open your mind. Search
study, get out of your comfort zone, learn new spiritual things. Don't be afraid. You don't have to protect the truth. The truth will protect itself. Kung nag-experiment ka, hindi pala truth, it will reveal itself to be. But don't be afraid to venture out and to learn new things. Spiritual or even what they call secular things. Wala namang secular at spiritual sa Diyos. Iisa lang ang reality sa Kanya. Religion lang ang naghiwalay ng secular music at sacred music, secular activity at religious activity. Labeling lang yan. But as far as God who created everything is concerned, the earth is the Lord's and everything in it. Therefore, everything is sacred. Mahalaga na matuto. Powerful ba ang prayer natin? Matahimik ba ang ating loob? Mapagmahal ba tayo maibigin? Pagka hindi pa, dapat pa tayo mag-grow. Dapat pa tayong matuto. Dear Lord, teach us. Teach us not to be content with the level of spirituality we are in. Because we know, Lord, that there is a great room for improvement, that we should grow from glory to glory. But first, allow us, teach us, open our eyes to be teachable. Turuan mo, Panginoon, na huwag kami mapag-imbot, mayabang, huwag kami mapagmataas, but be willing to learn. Make us thirst and hunger for knowledge. Turuan mo kami, Lord, na mag-allocate ng panahon, ng energy sa pag-aaral, sa pagpapalaki ng aming isip, sa patuloy na pananaliksik, sa pakikinig sa mga marunong at mga pantas, at ganoon din naman suriin ang mga nadidinig. Teach us, because knowledge sets us free. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid and analyze your own lives. Kung ano pang dapat natin pag-aralan, ano pa ang dapat pagbigyan ng pansin, at ano pang pagpapalawak ng isip ang dapat project nating lahat. Dear Lord, as your people bow before you, teach us how we can be more knowledgeable, how can we be more ready to know more, and therefore to learn more and become more wise. Be with the Lord. Feel His touch. Enjoy His blessing. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Keep out of reach of children. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking o tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal.
ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang naglikha. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang maliw. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang maliw. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Bakit kapag may libing, naglalakad tayo papuntang sementeryo? Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Eh di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!